Ito po yung dalawa sa nadagdag sa mga pasyente ng COVID-19 sa ating pong lalawigan. At sa lahat po ng ating mga kababayan, gaya po ng una po nyo nakita, ay na isagawa na nga po ito pong send-off. Sila po ngayon inihatid na sa kanilang mga tahanan ang mga recovered patient na atin nga pong naihatid po sa inyo. Yan po yung si patient number 5 and number 6. At narito po tayo ngayon upang kapanayamin ang hepe po ng ating provincial hospital, si Dr. Ed Ancheta, upang nabigyan po tayo ng mga karagdagan pa ng mga detalye kung paano po nag-negatibo at ano po yung mga isinagawa ng ating mga frontliners at ng ating mga doktor dito sa ating provincial hospital. At narito po ating kasama po ngayon si Dr. Ed Ancheta. Magandang araw, Dr. Ed. Ayun, magandang araw din sa atin, lalo na sa ating mga manunood. Ayun, magandang hapon sa atin lahat. Dok, siguro kayo na po ang magbigay ng detalye kung paano po yung isinagawa matapos ma-admit itong ating mga pasyenteng ito hanggang sa ma-send off ngayong araw pong ito. Ayun, ito pong patient natin, patient 5 and 6 ay galing po ito sa dalawang magkakaibang bayan ng ating lalawigan. Sila po ang mga nakuha natin na mga naging positive after tayong magsagawa ng isang massive testing last April 14. No? Makaraan po ang mahigit isang linggo, noong April 14, makaraan ng mahigit isang linggo, lumabas nga po na naging positive. Meron tayong nakuhang dalawang pasyenteng positive. Ano po? So, immediately after natin nakuha itong nalaman na positive nga itong dalawang ito, ay i-confine po natin sila dito sa ating facility dito po sa Marinduque Provincial Hospital. So nagstay po parang April 26 sila na confine dito. Immediately nung na-admit sila ay na-swab din sila kaagad for kasi 1 week na po nakalipas or mahigit since April 14. So ine-expect po natin noong April 26 and 27 yung may pagitan na 24 hours, kumuha tayo ng 2 beses na swab. So yung first swab ay lumabas po nung last weekend na negative na nga po. So yung second swab nila kaninang umaga lumabas ulit na negative. So kaya ngayong araw na to ay sinend off na natin sila, pinauwi na natin sila sa kanilang mga tahanan para ituloy pa ulit yung another 14 days na mandatory home quarantine. In-endorse po natin sila sa mga doctors sa kanilang RHU. So yung pagstay nila rito, kulang-kulang din na 2 weeks. Medyo mahirap po talaga na malayo sa ating nakasanayang sa bahay. Pero sinikap naman namin ng aking mga staff, mga nurses, pati yung mga housekeeping, mga utilities na maging hanggat maaari ay maging magaan yung kanilang pagkaka-isolate dito. Yung word pa lang na isolate, mahirap nang tanggapin yun . Wala kang makakausap na iba maliban dun sa kanilang tatlo. So napakahirap talaga. So lahat naman ng pwede namin gawin para mas maging maalwan yung kanilang pagkaka-isolate ay naibigay naman namin, at sila po ay sa tingin ko ay masaya naman po doon, tulad nung kanilang maikling sinabi kanina bago natin sila isinakay sa ambulance. So, Doc, ibig sabihin, hindi po nagtatapos po doon sa send-off lang nila. Sila po ay pagdating po sa kailang mga bahay, ay another 14 days ulit yung kailang sasagawaan na pag-isolate sa kanila. Tama po yun, tama yun. Mandatory po yun na after mong recovered na po yun, kung nakadalawang beses kang negative na yung result ng swab, ay pwede ka na sa bahay pero naka-isolate ka pa rin sa susunod na 2 linggo. So, Doc, siguro tanong din ng ating mga kababayan, ano kaya ang nakatulong? Natutuwa po tayo sapagkat sa dinami-dami po ng mga probinsya na nagkaroon po ng positibo ng COVID-19, blessing po na sa atin po ay lahat naka-recover, wala pong naging casualty. So sa lahat po ng ating mga naka-recover na ito, sa tingin po kaya natin, ano po yung naging malaking ambag o dahilan upang sila po mas mabilis na gumaling?
Ah, oo, totoo yung observation mo. Ano, kasi meron tayong 6 na naging positive. Wala man lang sa kanilang naging kahit yung sinasabi nating moderate. Merong mild. May ubot sipon, medyo sa x-ray may findings, pero hindi sila nagkaroon ng difficulty of breathing, hindi sila nagkaroon ng nahirapan sa paghinga. Pag gano'n na, medyo nagmo-moderate to severe na yon. Totoo yon. Una siguro talagang yung Panginoon pa rin, sinasamahan pa rin tayo. Pangalawa siguro yung strain, yung variety, yung strain ng virus na dumapo sa atin hindi ganun ka virulent, hindi ganun ka tapang, no? Pangatlo, masasabi ko siguro yung support natin sa community, Ah, nandun kasi yung alam mo naman tayo dito sa Marinduque, yung island natin talagang supportive sa isa't isa. Kasi yung ma-isolate ka lang, mailagay ka sa isang lugar na wala kang makausap. Kung hindi ka man tatamaan ng virus na matindi, yung mental health mo talagang maapektuhan din. So, support, napakalaking bagay yon, no? Yung lakas ng loob mo na lumaban dun sa sakit kapag ikaw pag alam mo na ang suporta sa iyo ay nandyan mas malaki yung chances mong maka-survive at malagpasan itong sakit na ito. So, Doc, siguro may tatanong din natin kung sakasakali ba na yun din kasi ang tanong ng ating mga kababayan na may mga nadagdag pa nakahanda pa ba nakahanda pa rin ba yung ating provincial hospital, yung bang ating mga frontliners na narito na nakita natin kanina, andyan pa rin po ba sila? Yes, oo. Una, duty namin yun na kailangan namin gampanan. So, ang ginagawa na lang namin, lalo na sa akin na nasa admin, ay palakasin yung loob nila. Kaya ito yung mga paraan natin na ma-realize nila na nagbunga yung kanilang hirap. Mahirap talaga lumapit, lalo na hindi mo alam kung ikaw ay mahawa ba, kung ano mangyayari sa'yo. Kaya kapag may mga ganitong maliliit na success na nakikita natin, ay ipinapa-feel natin dun sa mga empleyado natin na ang laki ng kanilang ang laki ng kanilang naging tulong kung bakit nag-recover at gumaling yung pasyente. At yun pa lang yung ma-realize nila yun magbo-boost din yung kanilang tataas yung kanilang yung self-esteem nila, yung kanilang moral, So, yung mga papasok pa na susunod, hindi rin mawalan ng hindi manghihina at hindi mawalan ng pag-asa. Ganon yung ating Sa ngayon naman, prepared tayo. Actually, meron tayong isang patient dito ngayon na PUI or suspected. Medyo siya, medyo may edad, 100 years old. Tapos may isa pa tayo dito sa kabila na suspected din, na swab na rin siya, ay naantay na lang natin yung result. So far, kayang-kaya naman natin. Sa ngayon, Pero kung may kasi ang pagkakaalam ko, meron na tayong darating na rapid testing kits. No? So, in the next few days yan, baka by Monday, yung testing natin medyo malawakan na buong probinsya. So, ini-expect natin dyan na may makuha tayong, baka may makuha pa tayong mag-positive. So, nakahanda tayo. Actually, hindi ito ito temporary lang ito na na isolation facility. Meron pa tayong isang inihanda na mas malaki. Yung nasa likod, yung evacuation center. No, sa ngayon, naayos na yung place, may nagkaroon na ng retrofitting, ay for approval na lang sa DOH kung pasado yung ating renovation or retrofitting na ginawa. No? So, kung approved na yon, ay lilipat na tayo dun sa mas malaking place na yon. Once na dumami yung pasyente natin. Kasi dito, ang kaya lang natin dito 3 hanggang 4 lang. So pag dumami pa, doon na tayo sa kabila. Sa evacuation center, bahay Parang bahay, bahay silangan. Oo. So, Ganun. so, kung halimbawa, Doc, hindi naman ipinagdadasal naman natin na huwag na madagdagan pa po. Kung halimbawa may mga kinakailangang i-isolate, nakahanda po ba at sapat ba yung bilang ng ating mga frontliners para mag-handle ng ganong situation? Sa ngayon, sapat pa. Pero once na dumami yung pasyente, wag naman sana, ay meron na kaming request kasi hindi talaga natin kakayanin once na dumami. May request na kami from DOH ng medyo marami-rami yon yung list natin. Mga doctors, nurses, medtech,
specialista pati. Nag-request na rin kami yung mga pulmonologists, yung mga specialista sa baga. Ah, pati mga respiratory therapist kasi may balak tayong bumili ng ventilator. So kailangan natin ng medical equipment technician, mga ganon. Sana maipadala lahat ito ng DOH, no? Bago or sana mawala na yung mga kasong ito. Pero just in case, dapat nakahanda tayo lagi. Dok, siguro ano kaya yung panawagan natin sa ating mga kababayan para kung sakasakali habang hindi pa nagagawa itong rapid testing, ano yung panawagan mo para maiwasan natin na magkaroon pa ng another case itong COVID-19 sa ating lalawigan? Ayun, sana po huli na itong patient or case number 5 and 6 natin. Sana huli na ito. Ang panawagan ko lang hanggat tayo ay nasa extended na ECQ, sana sumunod tayo sa patakaran ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Kasi yun lang ang isang paraan para maiwasan natin yung mabilis na pagkalat. Kapag kumalat ito ng mas mabilis, hindi na makakope up yung ating health system. Doon tayo magkakaproblema. No? Natin ngayon at dahil pa isa-isa lang. Pero kung susunod lang tayo lahat, yung community, susunod lang tayo doon sa ECQ, ay sigurado ako na matatapos natin ito sa lalong madaling panahon, no? Lalo na't walang nakakapasok, no? So, yung number of cases na papasok, may iwasan na 'yon. So, kung meron mang nakapasok dati, sa tingin ko contained na 'yon dahil almost 2 months na. So, wala namang naidadagdag na. Sana last na itong 5 and 6 at sana hanggang 6 na lang. Siguro Doc, bilang panghuli ay hingin po namin ang ipong mga mensahe o iba pang mga idaragdag o pang pahayag dito sa ating isinagawang send-off ng itong ating mga pasyente na nakarecover dito sa COVID-19. Sa iyo po ang pagkakataon, Doc. Ayun, unang-una, nagpapasalamat, no? Unang-una sa Panginoon at tulad ng nasabi ko kanina, kaming mga health workers, lalo-lalo na yung mga frontliners namin na talagang may exposure sa positive talaga na pasyente, ay hindi niya pinabayaang magkasakit at malulusog pa rin. Ano? Pangalawa, yung pasyente natin na lumalaban sa ganitong karamdaman, patuloy na malakas ang loob at talagang ito gumaling na nga po. No? So, yung ating mga empleyado, yung nasabi ko nga, yung mga frontliners natin na humaharap dun sa mga positive patients, yung mga backliners natin, yung mga staff na ginagawa ng paraan para magkaroon tayo ng kumpletong PPE, yun yung mga backliners natin na kung wala sila ay hindi natin ma-equip at mabigyan ng tamang support yung mga nandun sa harapan. No? Pangatlo, siyempre yung ating provincial government. Hindi nagpabaya at laging nandyan. Lahat ng aking request ay talagang pinauunlakan. At saka, kasi ang pinaka iniiwasan ko rito magkaroon ng demoralization sa mga hanay ng mga frontliners. At yun ang napakahirap itaas ulit kapag humina or nakikita nilang walang support sa kanila yung administration ng hospital, yung provincial government. So yun ang hindi nangyari dito sa ating ngayon, sa ating laban sa COVID. Hindi nangyari yon at nagpapasalamat kami sa ganong sistema natin dito sa ating probinsya. At sa lahat na rin, pati yung mga RHU doctors na coordinate ng maayos. Napakaganda ng coordination namin sa kanila, sa PHO, sa yung mga municipal doctors natin, yun nga, yung RHU. Wala namang nagiging problema. Napakaganda ng takbo natin. Sana nga ang hinihingi namin ay sumunod tayo sa mga lahat ng mga patakaran upang itong patient 5 and 6 natin ay hindi na madagdagan. Thank you, Doc. At meron pa po ba kayong idadagdag? So far, yun na lang naman. At meron pa kaming mga inaantay na mga results. So, sana mag-negative na itong lahat. At sana yung gagawin nating massive testing next week, yung rapid testing, sana wala na tayong makuhang positive upang makahinga na tayo sa ating probinsya. At ayun, ganun pa rin yung mga donors natin
na patuloy na sumusuporta, no? Yun na isa sa mga nagpapalakas dito sa ating mga frontliners. Mayat-maya may dumarating na mga pagkain, PPEs. Actually, maraming mga PPEs na mga suot-suot nila, yung mga donations ito, no? So, hindi ko na isa-isahin ulit at napakarami nila. Mayat-maya may dumarating pagkain, merienda. So, yun naman ay nagpapalakas dun sa ating mga frontliners, nabuboost yung kanilang yung kanilang moral na sila ay naalala. Kasi napakahirap din eh. Maliban doon sa pasyente na naka-isolate, na wala nang nakikita kundi yung apat na sulok lang ng kwarto nila. Ganon din po yung ating mga frontliners, nandun sila sa likod. Nandun din, kung naka-isolate yung pasyente, naka-isolate din sila. Kasi para pag-iingat na rin natin yun, nasa protocol yun, para hindi na lalong kumalat if ever na may mahawa sa ating sa ating mga empleyado, ay hindi na kumalat sa community, kaya sila naka-quarantine doon. Pero so far naman natutuwa ako dahil na-test na ito sila, na swab yung ibang nagkaroon ng signs and symptoms at dumating naman yung result na negative. So far napakagandang balita na wala namang nahawa dito sa amin sa Yun nga ang inuulit ko lagi, yung kalusugan ng ating mga frontliners ay maganda pa naman sa ngayon. So, yun lang po. Okay. Salamat po, Doc, at sana po ay patuloy tayo na maging instrumento ng Diyos para lalo pang makatulong tayo, makapagbigay tayo ng kalakasan, lakas ng loob sa ating mga kababayan, sa ating mga pasyente at doon sa mga frontliners natin. So, saludo po kami ang Marinduque News sa inyo pong sinasagawa na ito na pagtutok at pag-alala dito sa ating mga naging biktima nga po ng COVID-19. And of course, nagpapasalamat po tayo, sabi nga ni Doc, ay una-una sa Panginoon, ganun din sa mga frontliners, sa lahat po ng empleyado ng ating ospital, at sa lahat po ng mga frontliners hanggang sa barangay, hanggang sa barangay ay naandun na talagang ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. And of course, doon sa ating mga kababayan, na talagang sa maliit na paraan ay nagbibigay sila ng suporta, gaya ng nabanggit ni Doc, doon sa mga materyales, sa mga pagkain. At higit sa lahat, ay malaking bagay sa mga frontliners natin na nakikita nila na hindi katulad sa ibang lugar na binabash, talagang iba yung pakikitungo. Kaya salamat din sa ating mga kababayan na patuloy nakikiisa dito po sa pagharap natin dito sa pandemic na COVID-19. At muli po, tayo po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales. Kasama po ang Philippine Information Agency sa panguna ng ating PIA Manager, Sir Romeo Mataak Jr., ni Dave Bautista. At of course, ni Dr. Ed Ancheta, ang hepe po ng Provincial Hospital. Nagpapasalamat at nagpapaalala, lagi po tayo mag-ingat kabayan. Magandang araw po at isang malusog na hapon po sa ating lahat. God bless us all. Thank you.